Mas Bateño Group of Professionals Incorporated Talk Show. Talakayan para sa bayan. MGBI will serve as a catalyst of change. Volunteerism, integrity, and service. Okay, magandang umaga po sa ating lahat, sa mga kapwa natin mga Mas Bateños, sa mga nakikinig ngayong umaga, sa mga andun, sa malalayong lugar, sa mga at sa mga higad sa kadagatan, at mga nagapahuhay sa atong balay, ang atong mga drivers, tricycle, habang nagawlat sa ato na mga pasahero, dahil nabila sa terminal, habang nagawlat sa masalakay, sa kundindi ng munisipyo. At inimbita naman naman, itong mga iba-iba na mga Mas Bateño sa iba-iba ng munisipyo, hindi sa kundi sa Masbate. Ikaw po kita simbahin ng munisipyo, ng isang syudad. Tulo na island, ang Masbate po, Masbate Mindan, may 15 na munisipyo, Norias, Iguasin Duan, munisipyo, Tal-Antica, ito na Sinapacho. More than 20, that's 21. So, ngayon po ay araw ng Sabado, alas 9 ng umaga, at muli tayo ay bumabalik sa kahanan upang magkaroon ng pagpapaserbisyo dito sa Masbate, pinaagi sa atong MGPI or Mas Bateño Group of Professionals Incorporated Masbate. So, ngayong umaga po, meron po tayong bisita. Ito ay puro Mas Bateño. Dito po siya nakatila sa Masbate. At siya po ay nagtatrabaho sa PhilHealth at ngayon bakit PhilHealth ulit noong nagkaraan araw dahil sa ang dami po palang dapat malaman ng ating mga kababayan, no? At ito naman ay importante para sa ating lahat, hindi lang sa inyo, sa amin din. Ay, kailangan din namin na meron kaming healthcare para sa aming sarili. So, ang ating tanawin ngayon ay wala kong iba, kundi ang chief mismo ng PhilHealth Masbate Branch, na wala iba kundi si Miss Norblenda Cervantes Castillo. Siya po ay naging isang chief dyan sa PhilHealth Masbate noong 2023 pa hanggang hindi 2003. Yeah, hindi 2023. So, 21 years. So 2003 ngayon hanggang 2024. So 21 years. So, siya po ay talagang meron ng tinatawag na eksperyensya kung sa tinatawag natin informasyon sa kinauukulan na dapat na malaman nila. Bago tayo po magsimula ay tingnan po natin ang kunting pananalita ang ating guest ngayon na si tawagin natin kitang Madam or Ma'am Buti. Kilala po ako sila na pangalan. So ano masasabi natin Buti? Maayong na aga po sir, and maayong na aga po sa ating mga nag-aantabay po sa ating mga panimalay. Magandang umaga po sa lahat. Maayong buntag dito sa atong 5 nga munisipyo diha sa southern part sa Masbate. Kag maayo po gayon na adlaw ugman sa atong tanan.
na ginaabot sa nila signal sa ating programa na Masbate Group of Professional Incorporated. Very thankful po on behalf ng PhilHealth kasi ginatagaan po kami sa inyong otoridad para may paabot sa inyo ang pinakamatahong na programa ng UKR sa February 14, 1995, which is ginatawag po ini na kasi araw ng mga puso, bunga ng pagmamahal ng gobyerno sa ating mga mahihirap na kababayan. Binibigyan po tayo ng benepisyo, alam natin makakatulong, at sa ngayon nga po kami ay nasa 29 ng taon ng pag-implement ng ating PhilHealth na ang tawag namin ay damang-dama na ang benepisyo ng PhilHealth. Salamat po. Salamat po, Ma'am Buti. Sa ngayon po, ito ay isang extension interview natin sa kanya. Kasi may mga dapat na klaruhon ang PhilHealth sa itong last nato na interview sa Assistant Vice President ng Bicol Region nang pumunta dito na interview natin. So ikaklaro natin ito pagkatapos may mga additional pakita na ihunga kaya na po si mga nag-comment, nag-unga na dapat may paabot daw ini sa PhilHealth. So yan aga, gusto ko pa ipaalam sa iyo na dili ni si Ma'am Buti Juan, puro na nagtatrabaho sa gobyerno, sa PhilHealth, kung isang pagaling siya na Zumba instructress. Ano po? So, kita naman niyo ang tindog niya, healthy, no? So, kung gusto niya mag-Zumba, sumabay ka mo sa iya, kayo ang ato na physical nature mapaganda. Pero na natin maghanap, health is wealth. So, tunahan ko na ito na Madam Buti, tungkol sa mga katanungan pinaabot sa atin ng mga nakikinig sa atin noong nakaraang linggo. At yun po ay ang tungkol sa unahin natin yung sa cataract package. Ano po ba itong cataract package nito? Ito po ay isang benepisyong outpatient, no? Hindi tayo po kailangan kung makapasok sa ospital, umaadmit sa ospital para natin ma-avail itong cataract extraction. So this is one of our outpatient benefit package na sa ngayon po ay nanatiling nasa 16,000. Wala po, hindi po ito nakasama dun sa across the board na sabi natin ay lahat ay binigyan ng 30% increase. Ang cataract extraction po ay hindi nakasama, sir. So, ulitin ko po, siya po ay nanatiling sa package na 16,000. Ngayon, gusto ko pong i-elaborate doon sa ating mag-a-avail ng mga cataract extraction na ang mostly po ng ating cataract extraction na ginagawa, particular po dito sa Masbate Medical Mission Group under ni Dr. Tan at Dr. Yung isa pa po natin matagal na dito nagsiservisyo sa atin, sila po ay nakapackage din according po sa kanilang prices. By the way, ano po bang mga hospital ang kaintas kanina mga... Sa ngayon po, ang accredited sa akin ay yung Masbate Medical Mission Group. Kasi po yan ay kailangan din magpa-accredit sa atin. So yung facility po natin na accredited dito ay ang Masbate Medical Group lang po. Hindi tayo pwedeng pupirahan sa kanto lang po ng kung saan hospital o saan clinic. Yung po ay kailangan gawin sa isang facility na accredited na kagaya ng Masbate Medical Mission Group. Iba po yung accreditation nila sa hospital. Ito po ay naka-separate po na kailangan sila talaga ay accredited din. Nag-a-apply din po yan sila sa amin. Ngayon, baka po kayo ay pupunta sa doktor, tapos kayo po ay biglang sabihin yung operahan na. Hindi rin po, kasi may tinatawag din po kami na 1 week na kailangan ma-validate kung kayo talaga ay membro ng PhilHealth, kaya kayo po ay hinihingan ng
MDR at isinasabit sa amin. After that po, by 1 week, saka pa lang po kayo i-schedule ng operation. Yan po ang proseso natin. Merong validation at approval from PhilHealth bago po kayo operahan. For 7 days po yung approval na yun. Pinapadala po yan sa amin. So wag po kayong basta-basta magsabi, operahan niyo ako. Hindi po kayo makaka-avail ng PhilHealth nun. Kasi yun ay condition din namin sa mga doktor. Bakit po? Ganito ang patakaran ng PhilHealth. Kung naalala po niyo na maraming gumagawa ng medical vision ng cataract extraction, dati po ito ay nakiklaim sa amin. Just in one setting. Kasi sinasabi natin medical mission. So marami yan. Pumupunta tayo ng operahan. I-claim po yan sa amin noon. Kung naalala nyo, nagkaroon po yan ng issue. Kaya po, nagkaroon ng limit ang bawat ophthalmologist or surgeon na nag-opera ng ating mga mata ay binigyan muna ng limitasyon hanggang ilang number lang po patient in a 1 year. Kasi na-abuse po ito. Nawala po yung essence ng mission or medical mission. Kasi ang when we say medical mission, it's a free service, di ba po? Pero sa likod po niyan, ay posible po maklaim sa amin. Kaya ngayon, binago po yung ating policy sa cataract extraction na kung saan kailangan ang 7 days approval muna ng PhilHealth bago kayo ma-operahan. Ganun pala. Opo. So, mga kababayan ko, lahat ng mga nakikinig ngayon, so dapat na alam natin ang ganung sistema para pagdating siguro natin sa kung pwede itong diretsyo na kaagad sa accredited hospital. Opo, pagdating mo kasi meron tayong doktor, di ba? Like for example, dito si Dr. Tan at saka yung si Dr. Sorry na, medyo nakalimutan ko yung pangalan niya, pero dalawa po sila nagsapapalitan dito. Of course, kung magpapacheck up kayo doon sa kanila at i-schedule kayo ng ganito, ilagay na po yung inyong MDR para maka-avail kayo ng PhilHealth. Yun po ang ating policy. Kaya po, baka sabihin nyo, pupunta ako doon, andyan si Dr. Tan ng ganitong petsa, operahan tayo agad. Hindi po. Hihingin po sa inyo ni Dr. Tan ang inyong MDR, isasabit po sa amin, and then i-schedule kayo ulit. So, ang dapat nilang gawin pala, kumuha muna sila ng MDR sa inyong opisina. Opo, para sigurado na meron kayong dala kasi meron naman po ang ating hospital na tinatawag natin na member portal or CAWS, that Certificate of Eligibility website, na kung saan nasisilip naman kung kayo ay qualified. Pero hindi po natin napapagawakan ang panahon, minsan brown out, minsan mahina ang ating internet. So it's better po na maging preparado tayo, kumuha po tayo ng MDR. At hindi lang po yan para sa pag-avail natin ng cataract extraction. It's much better po talaga na may hawak kayo ng kopya ng MDR kahit na po ilang taon yan. Kasi yung number po dyan, yung PhilHealth identification number na 12 digit, ay sa'yo lang po yan. Wala pong nakakaawang yan. Kaya kahit po sabihin natin na ilang taon ang hawak mo ang MDR, yan at yan pa rin po ang nilaman ng aming database, lalo na po ang ating mga retirees at saka pensioner at saka mga member ng Republic Act 10645, yung pong ating senior citizen, hindi po naman po yan ang mabago. Okay. So, Ma'am Puti, pwede ba ibigay mo sa kanila yung opisina na ang telephone number ng opisina para sa ganoon kung sila ay nag-aalalanin at hindi nila alam kung ano ang gagawin nila sa pagpunta nila sa doktor, ay po pwede bang magtawag sa inyo? Oo, ganito po yun ha. Ang aming po opisina sa ngayon, maganda po katanungan yun sir, kasi isa yun sa purpose ba't nandito ako. Sa ngayon po, ang aming opisina ay nasa Danao Street sa harap ng LCC Express. Open po kami Monday to Friday, 7 to 5. Minsan po meron pa kami 6 kasi kami po ay nasa flexi time. At ang aming phone number ay 33360-411. Ako naman po, ang aking cellphone number ay
0903-203-2470. Or insider po, pwede nyo kaming ma-reach out sa aming mga FB account. Ang FB account ko po, Norlinda Cervantes Castillo. Yan po, ako po ay 24/7 na nakaantabay para po sa inyong mga katanungan at pangangailangan. Kasi kami po ay nasa government service and exigency of service. Kami po ay merong nakatalagang serbisyo sa inyo. Hindi po ibig sabihin na pag Sabado at Linggo kami po ay bakasyon na. Alam po ito ng ating mga nagtatrabaho sa gobyerno. So, yan po ang aming impormasyon sa ngayon po ha. Pero kami po ay nakatalagang lumipat sa Agosto 1. Kami po ay lilipat na doon sa closing sa harap ng dating RCBC Bank. Ito po ay yung bagong building na dati ay aloe vera po nakalagay at sa harapan po kami ng simbahan ng Mormons. Latter Saint Church. Ano po? Yun po ang bago namin building sa August 1. Kasi kami po ay kailangan ng lumipat dahil po sa marami na po kami, medyo maliit na po yung aming opisina. Sana ay maintindihan niyo po kami kung kami na naman po ay lilipat. Kaya kailangan na po namin lumipat dahil risk na din po yung aming mga papel. Sa dami na namin ng papel na inyong mga naisusi. So kailangan na namin ng magandang opisina, malawak, at dumadami na rin po ang ating mga empleyado at mga kliyente. Okay po. So, mabuti, ang napakaganda doon sa sinabi mo ngayon, hindi lang ang paglipat, kundi yung pagbibigay nyo ng telephone number at cellphone number. Saka, yung FB account pa, na andyan, nababasa nyo, na nakalagay sa ating kwan yung FB account at ang cellphone number ng ating chief. Saka, yung number 1 dyan, yung 24/7. Diba? Kahit Sabado, maski Domingo, iba sa opisina. Wala kami opisina, pero pag kayo po ay nagpapadala ng mga mensahe, ng mga inquiries, sinasagot po namin yan. Although hindi po kami makakapagbigay ng MDR kasi pag Sabado po at sa Linggo, naka-off na po yung system nationwide kasi sa central yan. Pero sa aming opisina. Pero yung impormasyon na aming ibibigay at yung pag-guide namin sa inyo kung saan kayo, anong gagawin ninyo, isa po yung magandang servisyo na aming ibibigay sa akin. Kung pwede kong i-email na lang, pwede rin ba yun? Pwede rin, pero mas maganda sa yung messenger na yun. Di ba? O, mas maganda yun, yung video call. Hindi po mga ganon. Lalo na kung kayo po ay nasa Maynila. Di ba? Kung kayo nasa ibang lugar, mabuti lang yun nandito sa Masbate kasi pwede kami puntahan. Pero yung kung nasa Maynila, kung minsan hindi tayo maraming tao, maraming pila, nalilito ka. Kung alam niyo sir, pag may pasyente sa hospital, hindi natin alam minsan kung tayo ba ay nasa tamang pag-iisip. Kasi dito tayo, yung pasyente natin ay gagaling o hindi. Isa yan sa mga, sabi nga based on my experience sa experience. Kaya, very much willing yun ang lagi kong sinasabi sa aking mga kasamahan din sa PhilHealth na pag meron tayong kliyente, kailangan natin silang i-guide ng tama kasi wala yan isa sa kanilang pag-iisip. Huwag natin gagalitin sila. Kasi baka mamaya dyan, naglalakay dyan sa kalsada na bangga pa yan ng tricycle, kasalanan mo pa, ginalit mo. Kaya kailangan ibigay ang pinakamagandang serbisyo sa kanila. Okay. So, salamat po sa mga kaalaman na yan na nakarating sa ating mga kapwa Masbatiga. Ano po? So, mag-follow po tayo o mag-like dito sa NGPI Masbate para masunod natin at malaman natin kung ano ang mga impormasyon na binibigay ng PhilHealth at ang iba pang mga tinatalakay natin dito sa NGPI. Alam natin ang NGPI ay nagsisilbi po itong tulay galing po sa community, sa inyo, papunta sa mga government and private institution. At kami po, paalam lang nyo sa amin. At kung hindi
nakakarating ng mga gusto nyo mangyari, ay kami po ang kakalabit sa kanila para maiparating natin yung inyong mga dapat ipaalam o pangangailangan. Sa lahat po ng mga serbisyo, andito po ang GBI para tumulong sa inyo. So, balik po tayo dito mabuti sa ating healthcare. May gusto pa po tayong dapat na malaman. Itong gusto namin na maibigay mo kung ano ba itong tinatawag na consulta benefit package. Sir, pero bago po yan, meron pa po ako idadagdag doon sa pag-avail ng cataract extraction. Kasi ito po ay isa sa mga problemang na kinakaharap namin sa pag-avail ng cataract extraction, especially po dito sa Masbate. Gusto ko pong ipaabot, lalo na po doon sa mga papa-opera, na ang package po ng cataract extraction sa bill ay 16,000. Pero hindi lang po yan ang maa-avail nyo. Remember po na po kayo ay senior citizen, meron kayo 20%. Pero po ang packages ng ating cataract extraction, iba-iba sa singil ng doktor dahil depende naman po doon sa lens na pinili nyo. Kasi na-encounter ko po ito, may isang officer ng ating senior citizen na nagre-reklamo talaga siya. Hindi niya naiintindihan. Nung in-explain ko sa kanya, sabi niya, bakit ikaw na-explain mo yan sa akin? Hindi yan na-explain ng hospital. Ganito po yun. Meron tayong iba't ibang lenses. Kagaya po ng Indian or US, magkaiba po yun ang price. Minsan po ang package dyan ay 60,000. Ano po, kung meron naman astigmatism, mas mataas ang presyo. Kung meron naman po tayong pinili isa pa pong klase ng packages na almost 100,000, yun po ay, ang sabi sa akin ng doktor, ay hindi na daw po kayo nangangailangan na, pag kayo na-opera, hindi na kayo nangangailangan na salamin. O, iba rin yun, iba rin ang price nun. Kaya po, kung ang package niyo po ay kunin natin ang 60,000, siyempre po, mag-20% po na tayo dahil meron tayo senior citizen o PWD. Bago po ibawas yung 16,000 ng PhilHealth. Tapos, yung balance po doon, i-out of pocket na po ng ating pasyente. Kaya wala po natin kung sabihin na hindi kayo nakabil ng PhilHealth kasi nagbayad kayo. Nagbayad lang kayo nung balansi na, nung package na pinili nyo. Halimbawa, nagpili kayo ng US lens. O, mahal yun. Siyempre, alam naman natin pag US. O, sabihin natin ang package nun, 80,000. Example lang po ito ha, medyo mura po ng konti doon sa 80,000 na naman po. So, magbabawas po tayo ng 20%. Tapos po, magbabawas tayo ng PhilHealth. Yung remaining balance po noon, yun po ang ating babayaran. Out of pocket, ibig sabihin, mag-i-involve po tayo na pasyente. So, hindi ibig sabihin na 100% pinag ang magbabayad. Yun yan po yung initrayo ko noon. Iba na naman yung zero balance, zero. Wala po sa akin pong experience, sabi nga sir, 21 years as chief o nag-PhilHealth, pero ako po ay 34 years in service na. So, ibig sabihin, wala po ako na-encounter na pagdating sa cataract extraction, lalo kung privado na zero balance o balance billing na tinatawag. So, klarado mo yan sa ating mga nakikinig, ano, na hindi po kasama sa zero balance yung pag-opera sa ating mga mata. Kung meron man po noon ng mga low balance billing na sinasabi, yan po ay under the medical issue. At the age of 59, ngayon 68 na po. Opo, sa Cebu. Ang hinihingi po sa akin, natawa po ako nung sinabi mo na may US, may Japan, may local. Sabi ko, ano ba ito? Visa. Natawa ko yan bigla. Ay China. Sabi ko, siyempre, kung lalo na sa mata, kailangan natin yung kung anong pinaka the best na. Kasi
pabalik-balikan nyo yung tatanggalin, may mag-o-opera naman ulit. So, ang pinalagay ko na rin yung maganda na US. Kaya lang, ang laki ng binayaran ko pero meron din akong PhilHealth na ibinabas. Yun ang maganda. Sa senior citizen naman, Hindi ka senior. hindi ako binawasan kasi 59. Dapat nagantay na lang ako ng ilang buwan lang para nakapag... anyway, ang nagbayad naman ng pag-upira sa akin doon sa Cebu, yung mga anak ko. Free of charge sa akin. Yeah. Libre rin at nagpapasalamat at sa mga anak ko at nilibre ako sa pag-upira sa akin. Alright, so napagalaman po natin yung tinatawag nating sa cataract package sa pag-upira sa mata na yun pala ay hindi naman binabayaran na hindi para pag may counterpart tayo po na nagpapa-upira. At ang pag-upira hindi lang cataract, pati na yung insertion ng lens. Yung kasama ko. Sa akin, tinanggal yung cataract, din nag-insert ng lens. Yun ang ginawa sa mata ko. Kaya, ang tingin ko ngayon, so kahit na sa pagbasa, hindi na ako gumagamit ng eyeglasses ay 2020. Hindi nandun kayo sa pinaka-100,000. Ibig sabihin, nandun kayo sa pinakamahal. Kaya hindi kayo kagamit. Yun ang gusto ng mga anak ko kasi. So, nagpapasalamat na sa mga anak ko at tinulungan ako dito. Anyway, ang ating package dito ay alam natin na hindi klaro sa nato na cheap na hindi naman pala libre lahat. Kundi meron lang yung amount na binibigay which is 16,000. Yan lang po. Kung meron pa pong karagdagan dyan, isa sa laying bulsa na po natin yan. Yun lang po ang kaibahan dito sa mga ibang konsulta package na ibinibigay ng PhilHealth. Ngayon po, kung saan po tayo ito mabuti sa kwan? Opo, sa konsulta benefit package. Opo, sa ano po ba ito? Opo, sa so from the word consultant, alam na po natin kung ano ang benefisyong ating maaabay. Kasi most of the time, tayo po ay nag-aabay ng consultation, which is nagbabayad tayo galing sa ating bulsa. Ngayon, part po ng Universal Healthcare Republic Act 11223 na sinasabi natin na in Tagalog, ito po ay kalusugang pangkalahatan. Kapag kasama po dito yung preventive measure. Kung tayo po ay nakukonfide sa isang hospital o yung sinasabi kanina po natin mga outpatient, yan po ay curative. Ibig sabihin, gagamutin ka, kaya makaka-avail ka ng PhilHealth. Yan ay isang part ng aming mission na kailangan maka-avail ang pasyente o ang membro kung tayo ay na-hospital. Ang tawag namin yan ay benefisyong pang-hospital. May packages po yan. Ngayon ay ito ang pinakabago nating programa na kung saan tayo ay panay ang tanong, bakit nag-i-increase ang ating kontribusyon sa PhilHealth? Ito po pag-increase ng contribution sa PhilHealth ay mandato po yan ng batas ng Republic Act 11223. Pag hindi po namin yan in-implement, kami po ang hahamulin ni COA. Kami po ay nag-i-implement lang ng isang batas. Hindi po kami ang basta naglalagay ng batas. No po. Sa ngayon, ito po dinagdagan ng ating benepisyo. Pumunta tayo sa prevention. No, preventive. Kaya kahit may sakit ka o wala, kailangan mong makita ng isang doktor. Kailangan mong makita. Ito po yung programa Consulta Package. Na dati po, noong 2021, ito ay 500 lang hanggang 2023. Bawat tao, bawat membro at beneficiary natin. Halimbawa ako po, membro, 500 ang budget sa akin na isang taon para kunan ako ng history ng aking sakit, ng aking health assessment na tinatawag. Kumusta na ako ngayon, parang ganyan. Tapos, titingnan ako ngayon ng doktor, base doon sa aking health assessment,
At siya ang magre-recommend na sasabihin niya, kung ikaw, Mrs. Castillo, ikaw ay, base sa interview sa'yo, ikaw ay tumantaas ang BP. O, ngayon, kailangan mo ng laboratory ng ganito. Kailangan mo ng gamot na ganito. Sa ngayon po, effective January 2024, yung 500 na yan ay naging 1,700. Double. Sobra ka sa double. Triple ka talaga kasi 200 plus percent ang increase. Kasi 1,700 mo po, may 200 pa natira. Sabi ko, 225 o 235% na tumaas ang ating benepisyo. Bawat isang tao. Sa ngayon po, ang accredited sa ating dito sa probinsya ng Masbate ay 18 na providers. At tayo po, sa ating po nakasalalay, kung tayo ay pipili kung saan tayo magpapakonsulta. So ano po ang mga nandito ngayon sa Masbate? Una po, ang Masbate Medical Mission Group. Yan po ay ating accredited. Isa po ay City Health Office ng ating City of Masbate. Tapos meron po tayong galing doon sa Esperanza, Placer, Kawayan, Katayngan, Usod, nag-apply na rin po yan. Mubo, nag-apply na din. Dito naman sa kabila, meron tayong Aroroy, Baleno, Balon, ang hindi lang po Milagros at sa Kamandaon. So mga clinic lang po yan? Yan po ay rural health unit natin, mismo sa gobyerno natin. Kaya po, ina-advise namin sa inyo na kung kayo po ay meron ng napili na gusto ninyong magpakonsulta doon, kayo po ay mag-undergo ng registration ng PhilHealth Consultant. So, ibig sabihin, kayo po ay kailangan pumunta sa kanila o sa amin. Kayo po yung mahala. Kung gusto nyo dito sa amin, nag-i-intervene kami for consulta, registration. Kung gusto nyo naman sa kanila, pwede naman po at sila ay meron naman tinatawag natin member portal or e-con. Electronic consultant. So, meron po ba tayong yung sa opisina nyo, meron po ba tayong extension doon sa mga munisipyo? Sa ngayon po, yun ang mismong rural health. Yung rural health unit. Pero sa ngayon po, sir, meron tayong tinatawag na Field Express. Yan po ay nasa Ticao, mismo sa rural health unit ng Salasinto. Meron po tayo doon weekly, pumupunta nating tao dito sa PhilHealth, Masbate, at nag-stay doon ng Monday to Wednesday. Meron din po tayo express sa Kawayan. Tuesday naman po ang schedule. And we're planning po to put up service desk once a month sa ating Burias LGUs like San Pascual and Claveria. Meron po tayong tinda 2 araw doon. At this 2024 po under negotiation, and we're planning din po na negotiate na kami sa Aroroy and Katayngan. Okay. So, gusto ko pong malaman, gusto namin ipaabot sa ating mga kaurupo dito sa Masbate, sa probinsya, sa Masbate. Sabi ko nga kanina, we are 20 municipality and 1 city, 21 all in all, na magpuput up din pala ng extension office, so express lang, hindi yung regular talaga na araw-araw dyan. Pero may pupunta dyan sa inyo, siguro ipapaalam natin yan, itawag yun kung kailan, para huwag na kayong pumunta ng Masbate. No po, para alam niyo, ang mahal-mahal niyo ng pamasahe. Sus, pirang pamasahe sa bus, pirang pamasahe sa lansa. Minsan, kung maraw pang panahon, maulan, lalo na namamot yan ng niya na naman. So, dyan na lang kamo sa iyong lugar. Pwede na kamo magawa sa iyong mga rural health unit. Kasi ang mga ang ginatagaan sa dato na PhilHealth, Masbate branch, na sila naman po pwede nila mag-hatag sila information sa iyo. Ano po? So, sana sa lahat ng mga nakikinig ngayon, alamin po natin ang mga dapat nating malaman sa PhilHealth. Magpadala po kayo ng comments, mag-subscribe, o mag-follow sa Facebook page o sa ating YouTube para pwede kayo magtanong kahit na tapos na itong
kung natin ngayon tinatawag na interview, extended interview ito ngayon eh. Actually, Updates lang, sir. Updates lang po. At sa mga darating na araw, magbibigay pa rin tayo ng updates. Depende po yan sa mga pagbabago pinapatupad na regulasyon sa ating PhilHealth. So, sana po sa ating mga karupong sa Masbate, na kung dapat kayo pwede na bulig sa atin, alam niyo, pagkurin ngayon sa kwarta. Isa na problema sa isa na may sakit, kung paano siya makapagpabulong na iba siya sinready na kwarta. Kaya okay na minsan na lahat ng mga pasyente, sabi na ni kanina ni Madam Muti, na hindi natin pag-urator kung magkada sa pisina, kahit gulong-gulong ang mga isip siya na, video, masamo. Kaya kundi sinauna ka ni Dr. Mi, kundi makuha si kwarta na igagastos sa pasyente. Pero, kung alam po niyo, mga karupon ko di sa Masbate, ng PhilHealth gali, nakudako na muling sa aton, kung paano yung makamuling aton sinda, kung takong, ito sinda si telepono, o dila mismo sa ginasabi natin na rural health unit. So, nakudako po yung nabagal. Kaya, mga karupon ko sa Masbate, dili natin pagsayamon ang panahon, ang oras. So, salamat po, Madam Buti, sa libo pagdalila. Ang damo kasi hindi klaro na pandagdag na kaaraman sa pag-apply at pag-avail sa mga bagay na dapat nato na ma-avail sa PhilHealth. Thank you din po, sir. Salamat din po. So, bibigyan ko po kayo ng ilang minuto para magsabi kung anong gusto pa din parating sa ating mga maraming salamat po dito. Una po, magpapasalamat ako sa aking behalf po ng PhilHealth dito kay Sir Marbigan, na nag-represent ng ating Masbate Group of Professionals Incorporated, for giving us an opportunity na makaserve sa inyo through quad media, ito po social media na ginagamit nila. Hindi po kami ngayon ang dapat pasalamatan. Kami po ang dapat magpasalamat because nabigyan kami ng opportunity na ipaabot sa inyo ang serbisyong PhilHealth. Isa lang po ang pakiusap ko sa ating mga mamamayan, totoong sinasabi po ng ating gobyerno na lahat ng Pilipino ay membro ng PhilHealth. Pero meron po tayong obligasyon. Hindi po kami makakagalaw at hindi rin po kami magkakaroon ng database na 100% ng Masbate ay mailagay sa ating database kung hindi po kayo makikipag-isa sa amin. Nasa inyo po ang mga dokumentong dapat natin isabit. So kung kayo po ay hindi gagalaw, wala pong mangyayari sa ating programang kalusugang pangkalahatan. Sa ngayon po, kami ay 81%. Ibig sabihin, meron pa po tayo 19% na hindi nakapasok sa ating database. Sana po kung kami ay pumunta na dyan sa inyong mga lugar, kayo po sana ay mag-cooperate sa amin. Kami po ngayon, taon ay meron mga naka-schedule na activities sa ating siyam na munisipyo. Makipag-cooperate po kayo sa amin. Sana po pumunta kayo, i-ready na po ninyo ang mga dokumento, kagaya ng marriage contract, birth certificate ng ating mga kaanakan. Ano po? Kasi wala pong mangyayari sa ating kung makapagsisigaw tayo ng bawat Masbateño membro, bawat Masbateño ay sigurado at bawat pamilyang Masbateño ay sigurado kasi wala po tayong 100% na nasa database. Kaya kailangan natin mag-4M. Ano po ang 4M? Una po ay magparehistro. Kung kayo po ay hindi qualified, magbayad, mag-update. Sa ibig sabihin ng mag-update, kung wala pa po yung inyong mga qualified dependent. At pang-apat po ay mag-avail. Huwag po natin ipagwalang bahala ang benepisyo ng PhilHealth kasi kahit po kayo milyonaryo at kahit po kayo may pera nakatago, meron pa rin pong financial risk sa bawat parte ng buhay ninyo. Kaya ang talagang objektibo ng PhilHealth, ang talagang kanyang tungkulin ay mabigyan ng financial risk protection ang bawat pamilyang Pilipino. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo. Salamat din po, Mabuti, sa pagpunta mo dito.
ito ay isang napakalaking bagay para sa ating mga kababayan sa Masbate. So, inuulit ko po sa ating mga grupo din sa Masbate na tabi lang po, pwede ka mo mag-follow, mag-like, kumuha ng GPI Masbate para makapasok tayo sa tinatawag nating Facebook page, no? Or sa YouTube. So ngayong umaga po may bibigay kami certificate kay Ma'am Norlinda Cervantes Castillo From the Republic of the Philippines, Bicolog Region 5, City of Masbate, Certificate of Appreciation. This certificate is proudly awarded to Ma'am Norlinda C. Castillo for her participation as a guest speaker during Facebook live streaming of MGPI Talk Show held on June 8, 2024, signed by MGPI President Dr. Ricardo R. Marfilla. Masbateño Group of Professionals Incorporated Talk Show. Talakayan para sa bayan. MGPI will serve as a catalyst of change, volunteerism, integrity, and service.